Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagsapit ng tanghalian ay halos mapudpud na ang mga daliri ni Christian kakadial sa number ng asawa. Pero sadya nitong hindi sinasagot ang mga tawag niya. Kung tatanungin siya kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya ngayon, ay wala rin siyang maisip na matinong isasagot. Dahil kahit siya, ay naguguluhan din siya sa kanyang sarili. Sa nakalipas na buwan, siguradong sigurado na siya sa kanyang sarili. He wanted to remove his wife from his life permanently. He was certain that there was nothing he wanted more than the annulment. Pero bakit iba ang tahip ng dibdib niya nang makita niyang lumalayo na sa kanya ang asawa? Bakit nagtitiim ang mga bagang niya sa isiping may ibang lalaki ang gustong makuha ang atensyon nito? Especially the senator's son and that arrogant lawyer from the party. Marahang katok ang nagpalingon sa kanya sa dako ng pintuan. Nasa loob siya ng home office niya at nagpa siyang huwag na lamang munang pumasok ng opisina sa araw na iyon. Una dahil kadarating lang ni Liani sa bahay niya. Pangalawa, wala siya sa kondisyong magtrabaho. Kahit ano kasi ang gawin niya ay hindi niya maalis sa utak niya si Liana. Ang imahe nito na bitbit ang maleta at humahakbang palabas ng bahay ay pabalik-balik sa gunita niya at nagpupuyos ang kanyang kalooban. Why do I hate seeing you leave, Liana? Nagikipuspos niyang tanong sa hangin. Muli sa napatingin sa pintuan ng kumatok ang taong nasa labas. Sir, si Pinangho ito. Nakahanda na po ang hapag. Nasa komedor na din po si Miss Liani. Magalang nitong imporma sa kanya. Okay. Bababa na ako. Makaran nga ang 5 minuto ay papasok na siya sa komedor. Natigilan sa na makitang nakaupo sa unang upuan sa kanan ng kabisera ng mesa si Liani. Iyon ang upuang nakapagitan sa kanila ng asawa sa tuwing kumakain sila. Ang upuang sinabi niya kay Liana na hindi nito maaaring okupahin. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. Tumikim siya at nagpalingap naman kay Liani. Nagtagpo ang mga mata nila. Maganda din si Liani. Her beauty like the white jasmine flower exuded sweetness and purity. That was how he saw Liana the first time he laid eyes on her. Malambing at marilag. Kapuri-puri ang kadilasayan ng kalooban. Pero malaki ang pagkakaiba ng naging reaksyon niya noon kay Liana sa reaksyon niya ngayon kay Liani. Noong una niyang masilayan ang mukha ni Liana, may kakaiba siyang nararamdaman. Ibang-iba iyon sa nararamdaman niya ngayong kaharap na niya ang totoong apo ng taong pinagkakautangan niya ng loob. Si Liana, nasaan na siya? Tanong nito sa kanya. Mahina lang ang boses nito. She left. Mapait na sagot niya rito. Nararamdaman niya ang init at sakit sa dibdib niya. Sinarili na lang niya iyon at sinikap niyang huwag ipakita sa kaharap. Napamulagat naman ito. Pero nandito lang siya kaninang umaga. After you took a rest in your room, she left. Wika niya rito. Hindi ba siya dito nakatira? Hindi na. Nahirapan pa siyang isatinig iyon. Sapagkat tila may nagbara sa kanyang lalamunan. Napatingin ito sa singsing na suot pa rin niya sa kanyang daliri. Pwede ba ako magtanong ng medyo personal? Tipid naman niyang ginitian ng dalaga. Sure. Go ahead. You can ask me anything. Ano ang relasyon niyo ni Liana? Katahimikan. Hindi niya inaasahan iyon agad ang itatanong nito. Maya-maya ay humugot sa malalim na paghinga. Kakausapin ka namin ni Liana sa ibang pagkakataon tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon ay ayoko munang magkomento. Napatagong-tango naman ang dalaga sa kanya.
He cleared his throat. I know you aren't that comfortable around me yet, but please, enjoy the food. Kahit sa totoo lang ay alam na niyang wala rin siyang malalasahan sa mga nakalatag na pagkain sa mesa. Panay din ang sulyap niya sa bakanting pwesto ni Liana. Nagsimula ng kumain si Liani. Pinagmamasdan niya ito. Pero habang tumatagal ang pagkakatitig niya rito, ay ibang mukha na ang nakikita niya. Ang mukha ni Liana. Shit! Marahas siyang napatayo at niihampas niya ang isang kamay sa mesa, dala ng labis na ekspresyon. Ikinagulat naman iyon ni Liani na nagpahinto sa pagsubo ng kutsara sa bibig nito at napatingala sa kanya. Maging siya man ay nagulat sa ginawa niya. Pilit niyang pinalambot ang ekspresyon ng mukha niya para mabura ang takot na kumudlit sa mga mata ng dalaga dahil sa bigla na lang niyang pagmumura. I'm sorry, Liani. Nababalo na ba siya? Bakit nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya? Bakit hindi niya marindahan ang emosyon niya? Excuse me. I have to head to the office. Kung may kailangan ka, pwede mong lapitan ang kahit na sinong kasambahay, tutulungan ka nila. Tumalikod na siya at malalaki ang hakbang na umakyat ng silid niya. Dahil sa sinabi niya kay Liani, ay kailangan tuloy niyang pumasok ng opisina ngayon. Kahit ang inisyal niyang plano ay manatili na lang sa bahay. Mabuti na rin siguro iyon. He was too distracted to stay at home. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isa sa mga on-call security. Mark, I need you to do something for me. Find the current residence of my wife and make sure to tell me if she lives alone or with someone else. Noted, sir. Ibababa na sana nito ang telepono nang may pahabol siyang mensahe dito. Wait, Mark. I think I need you to report a few more things to me. Nang sabihin niya dito ang dapat niyang sabihin, dinig niyang napaubo naman sa kabilang linya si Mark. Kasama po ba pati ang mga bata na kailangan kong i-background check? Ang tono ng tinig nito ay iyong siguradong sigurado ito na sasabihin niyang hindi nakasama ang mga bata. Of course. Seryoso niyang sambit na nagpatahimik naman kay Mark. No exemption. Dugtong pa niya rito. Okay, sir. Noted. Sir, patuloy lang na tinitingnan ni Christian ang screen ng cellphone niya at inignora ang pagtawag sa kanya ng taong pumalit kay Luisa. Si Alphonse. Lalaki ang ipinalit niya sa pwesto ng dating sekretarya. Wala itong interes sa pakikipagrelasyon at determinadong maabot ang matibay na estado sa karera nito bago ito mag-30 anyos. Sir, I have already sent the cancellation message to your meeting partners today, as instructed. Is there anything else you would like me to do for you? Formal nitong tanong sa kanya. Wala na, Alphonse. Ipapatawag na lang kita kapag may gusto pa akong ipagawa sa'yo. Aniya rito. Pero ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen ng cellphone niya. Inalis niya ang salamin sa mga mata at pinisil ang tulay ng ilong sa pagitan ng magkabila niya mga mata. Kumikirot iyon at gumagapang ang kirot hanggang sa noo at gilid ng ulo niya. Napaigtig siya nang makita ang notification sa screen ng kanyang cellphone. Mabilis niyang pinindot iyon. Galing sa kapatid ang mensahe. Congratulations on becoming single very soon. I heard your wife has already moved out of the house. Kasama mo na rin daw si Liani. Natitiyak kong para kang nakalutang sa alapaap ngayon, Christian. Lalong nagiinit ang ulo niya sa nabasa. Pihadong sinabi na ni Liana kay Annie na nakalipat na ito ng bahay. At hindi na rin sila nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Congratulations, my foot. Matalim niyang bulong sa hangin. Naninigas ang hindi niya maipaliwanag na inis sa bawat himaymay ng katawan niya. Idinayal niya ang extension line ni Alphonse at pinapasok ulit ito sa pinaka-opisina niya. Yes, sir. Pumunta ka ng Regional Trial Court. Hanapin mo ron ang lahat ng mga taong tumatrabaho sa annulment namin ng asawa ko. Sige po, sir. Kakausapin ko ba sila para pabilisin lalo ang pag-usad ng annulment? Tinitigan niya ito sa mga mata. No, actually, do the opposite. Umawang naman ang labi ni Alphonse. Parang hindi agad gumagana ang utak nito.
Tama po ba ang dinig ko, sir? Pabagalin ang pag-usad ng annulment? Hindi pabilisin? Yes, right. Tell them to delay the finalization of the annulment case. Pero bakit ho, sir? Takang tanong naman ng lalaki sa kanya. May rason ako kung bakit. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Meron nga ba? Kasi maging siya ay hindi maintindihan ang mga pinagagawa niya ngayon. Sabihin mo rin sa kanila na huwag ipaparating sa asawa ko ang tungkol sa bagay na ito. Muling tumunog naman ang message alert tone ng cellphone niya. Si Clark ulit iyon. Brother, my contact at the RTC just sent me an interesting message. Would you like me to tell you about it? Nagtagis naman ang mga bagang niya. Okay, I need to call my lawyer. Aniya na may kay Alphonse. Tinawagan niya agad ang kanyang abogado. Sumagot naman agad ito. What's the shortest duration in which annulment was successfully completed? Tanong niya sa abogado. Naroon ang pagmamadali sa tembre ng boses niya. Inaabot ng 6 na buwan hanggang ilang taon bago makompleto ang proseso ng annulment. What's the shortest duration? Pagdiriin niya sa tanong nang walang makuhang direktang sagot mula sa abogado. Bumuntong hininga naman ito. I've heard of a few weeks but that was isolated case. Naging napakabilis ng proseso dahil pinapagana ang malakas na koneksyon at impluwensya ng pamilya. Malutong niyang pagmumura, koneksyon at impluwensya. Meron lahat niyon si Clark. Alam niyang binalaan na niya ito na huwag pangungunahan ang tungkol sa annulment nila ni Liana at huwag itong makikialam. Pero hindi niya tiyak kung nakikinig ito sa kanya. Lalo na at gigil na gigil sa kanya ang asawa nitong si Annie. Gawin mo ang lahat para bumagal ang pag-usad ng annulment. No. You know what? Just send a request to the court to dismiss the proceedings. Dinig niya ang matalas na pagsinghap ng abogado sa kabilang linya. Sir, halos nasa dulo na kayo ng proseso. Mahirap nang kansilahin o i-withdraw ang annulment case nyo. Kahit na magpadala pa ako ngayon ng request, wala pa rin garantiya na aaprubahan iyon. Mariin niyang naikuyom ang isang kamay na nakatukod sa lamesa. Gulong-gulo na rin siya. He was certain that he wanted the annulment before, but something has changed. Hindi siya sigurado kung ano iyon pero batid niyang malaki ang mawawala sa kanya kapag natuloy ang pagpapulang bisa ng kanilang kasal ni Liana. Gusto niyang pagtawanan ang sarili, kutyain at kastiguhin. Siya itong siguradong sigurado sa kagustuhan niyang ituloy ang annulment. Tinanong pa siya ni Liana kung iyon talaga ang gusto niya at kinonperma naman niya iyon. Tapos ngayon ay siya itong tila nauupos dahil malapit nang ibigay sa kanya ang bagay na siyang gustong-gusto naman niya noon. Titingnan ko sir kung ano magagawa ko pero wala akong maipapangako sa inyo. Anang abogado sa kanya. Gawin mo. Natigilan siya na may bagong pumasok na mensahe na galing sa kapatid. Nabasa niya ang message kahit na hindi pa niya nabubuksan iyon. The annulment decree will be issued very very soon. Come out, Clark. Nandito ako sa labas ng bahay mo. Iyon ang maikling sinasambit ni Christian nang sagutin ni Clark ang tawag niya. What? Pupungas-pungas pa ito halatang bagong gising lang. Ang aga-aga pa, Christian. 4:00 pa lang oh. Hindi ka na ba ngayon makatulog ng maayos sa bahay mo dahil umalis na ang asawa mo? Gumapang ang tensyon sa panga niya dahil doon, kaya mariin niyang pinaglapat ang mga bagang niya. Umungol naman si Clark. Alam mo, kung ano man yung pinagdaraanan mo, suluhin mo muna dahil antok na antok pa ako. May gusto lang naman akong ipakita sa'yo. May sorpresa ka ba sa akin? Alam mong ayaw na ayaw ko ng surprise. Titingnan ko na lang yan mamaya, kung ano man yan. Maliban na lang kung babawiin mo pa. Nagkatunog naman ang makahulugang ngiti sa mga labi niya. Wala akong planong bawiin ng sorpresa ko sa'yo. Kung ayaw mo talagang lumabas ngayon, bahala ka. I'm just staying in my car. Hindi nga agad lumabas ng bahay si Clark. Inabot pa ng 2 oras bago bumukas ang pinakapinto ng bahay nito.
Nakasuot pa ito ng pantulog at magulo ang buhok. Tiyak ang mga hakbang nito papalapit sa nakaparada niyang sasakyan at kinatok ang bintana niya. Ibinaba naman niya iyon at nginitian ang kagigising lang na kapatid. "Good morning, Clark." Sumimangot naman ito. "Ano ba yung gusto mo talagang ipakita sa akin?" Bumaba siya ng sasakyan niya at isinandal ang likod sa gilid niyon. "Tingnan mo naman ang magagandang sasakyan mo." Itinuro niya ang nagagandahan sasakyan ni Clark na nakahilera. Napalingon naman doon ang kapatid at nandidilat ang mga mata nito. Sabay usal ng matatalim na mura. Basag lahat ng unahang ilaw ng mga sasakyan nito. Nagtaka nga siya kung bakit hindi man lang ito nagising sa ingay o si Annie man lang. Wala ring nagawa ang mga gwardya dito sa kanya. "Nababalik pa na ba talaga?" Galit na hiyaw sa kanya ng kapatid. Nginitian lamang niya ito at hindi man lang natinag. "You like my surprise?" "Anong problema mo?" Pulang-pula na agad ang buong mukha ni Clark. "Huwag kang pikon, Clark. Ginawa ko lang naman ay yung ginawa mo sa akin noon. You broke the headlights of my car too. Nakalimutan mo na ba? Ang kaibahan lang natin ngayon, hindi ako umaaktong inosente sa ginawa ko sa mga sasakyan mo. Samantalang ikaw noon ay panay ang tanggi." Itinulak ni Clark ang kanang balikat niya. "Naghahamon ka ba talaga ng away, Christian? Magkapatid tayo, pero alam mong papatulan kita. You are already 31 years old, but you're acting like a toddlers." "Umayos ka, Christian. At ganoon ka rin naman nung binasag mo ang ilaw ng sasakyan ko." Napaungol naman si Clark na isang bunot nito ang isang kamay sa buhok nito. "Ano ba talagang problema mo sa akin? Sinabihan na kitang huwag kang makialam sa annulment namin ng asawa ko. Binalaan na kita. At nangialam pa ba ako?" Iritado nitong tanong sa kanya. "You're using your connection and influence to expedite my annulment case." "I did, yes. Pero itinigil ko na yon." Natawa naman siya ng pagak. "Tinigil? Then why was the annulment decree about to issue soon? Ang bilis naman yata at nakapagtataka lang na mas nauna ka pang nakaalam kaysa sa akin." Tinitigan naman siya ni Clark sa mga mata niya at naitukod nito ang kanyang kamay sa magkabilang baywang. Sabay buga ng hangin. "Are you planning to send a request for cancellation or withdrawal of the annulment proceedings?" Seryoso ang mukha nitong tanong sa kanya. Sinalubong niya rin ang mga titig ng kapatid. "Ano naman ngayon kung oo?" "It's too late for that. The annulment decree isn't just to be issued soon, but may decision na." Nanigas naman ang likod niya sa sinabi nito. "Ang sabi mo kahapon lang ay malapit na iyon, pero hindi mo sinabing ngayon na agad. Nililito mo ba talaga ako?" Nanlulumong sumulyap naman si Clark sa mga basag na ilaw ng sasakyan nito. "Kailangan mo talagang bayaran yan at ipagawa yung mga sasakyan ko. Dahil hindi ako Christian." "Ano?" Nagsalubong naman ang mga kilay niya. "Makinig ka mabuti. Hindi ako ang nagpagalaw ng koneksyon at impluwensya ko para mapabilis ang annulment niyo ni Liana." Lalo siyang naguluhan. Kung hindi si Clark, sino pala? Wala naman siyang ibang kakilala na maglalakas loob na panghimasukan ang personal niyang buhay. "I didn't want to tell you because I knew you were bound to discover it soon on your own. Pero may taong determinadong ilayo si Liana sa'yo." Kumalam naman ang sikmura niya. Hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. "Sino? Ang aroganting abogadong iyon sa party ni Annie? Si Attorney Bernard?" Umiling naman si Clark. Yung Dylan. Yung Dylan Santiago ba?" "I wish I could say it was him." "Sino nga? Meron pa bang iba?" Nauubusan ng pasensya na tanong niya sa kapatid. "Wala na akong maisip na taong gustong ituloy agad ang annulment namin ni Liana. Christian, malaking tao ang babanggain mo." Nagpatong-patong ang linya sa makinis niyang noo. "What?" "It's the father. Ang ama ni Dylan Salvacion. Si Senator Salvacion." Ang linya sa noo niya ay lalong lumalim. "Si Senator Salvacion?
Bakit niya gugustuhing maanal ang kasal namin ng asawa ko? Para ba sa anak niya? Gusto ba niyang makatuluyan ng anak niya si Liana? Napatiimbagang naman siya. Parang tukso na umahon sa gunita niya. Ang imahe ni Liana na kasama si Dylan Salvacion. Nagliliyaban ang mga nagbabagang emosyon sa dibdib niya. Gusto magdilim ng mga paningin niya at nagiinit ang ulo niya. Ang mga emosyong iyon ay si Liana ang pinag-uugatan. Maliban kay Liana ay wala pang ibang taong nagawang buhayin ang iba't ibang emosyong kapalit ng kaloob-looban niya. Liana made him feel different emotion, the good and the bad, and the ugly, even though she didn't want to welcome. Tumunog ang cellphone niya. Ang abogado niya ang tumatawag. Yes, attorney. Sir, your marriage with Miss Liana has already been declared as null and void. Anong sabi mo? Humigit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Nagpunta po ako sa RTC kahapon. Kinausap ko rin ang judge. Pero naibaba na pala ang desisyon. Umigting ang panga niya at marahas niyang hinihagis at pabalibag ang aparato sa hangin. Tumilapon iyon at nabasag nang bumagsak sa semento. Hindi siya bayulanting tao. Pero na mga sandaling iyon ay gusto niyang manakit at magwala pa. Napailing na lang si Clark na hindi nangahas na magkomento pa. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Aniya sa kapatid. Seryoso ang mukha nito. What? Why? No way. Hindi pa ba sapat na binasag mo ang cellphone mo? Go! Bumili ka ng marami at sirain mo man ang sirain, wala akong pakialam. Pero wag mo pakikialaman ng cellphone ko. Pinatunog niya ang dila at tila nagmamadali siya. Hindi ko sisirain ang cellphone mo. Akin na dali. Hiramin ko lang sandali. Kahit bantulot ay napilitan itong ibigay sa kanya ang phone nito. Tinawagan ulit niya ang abogado. Attorney, please make sure that the decision regarding our annulment case does not reach my wife. Make certain that she remains unaware of it. Do you understand? Kausapin mo ang abogado niya at harangin mo ang lahat ng taong pwedeng magsabi sa kanya ng tungkol dito. Bakit mo ba ginagawa ito, Christian? Tanong ni Clark matapos niyang ibalik dito ang cellphone nito. Isinuksok nito iyon sa bulsa ng pajama pants nito. At masusi siyang tinitigan sa mga mata. Akala ko ba ang sabi mo ay sigurado ka na sa desisyon mong ianal ang kasal niyo ni Liana? Akala ko ba buo na ang loob mong pakasalan ang tunay na apo ng taong pinagkakautangan mo ng loob? Bakit nagkakaganyan ka ngayon? Alam mo, para kang asawang bigla na lang nag-iibang anyo. Umungo lang siya. Pumalatak naman si Clark. Ang bobo mo naman, Christian. Kapatid ba talaga kita? Tinanong ka pa ni Liana sa party kung gusto mo talagang ituloy ang annulment. At kung iyon ba talaga ang gusto mo. Ang laking gago mo naman, Christian. Umuo ka. Tapos nagkakaganito ka ngayon? Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sinabi ko na sa iyong pagsisisihan mo ito. Ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi ko rin kasi alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Liana. Nalilito rin ako. Kung hindi mo mahal ang tao, magkakaganyan ka ba ngayon? Talak naman ni Clark sa kanya. At habang busy ka sa kakaisip kung ano ba talaga ang nararamdaman mo, ang asawa mo naman ay nag-move on na. Move on? Hindi pa ba? Umalis na ng bahay mo. Hindi na sinasagot ang mga tawag mo. Sa tingin mo, hindi pa ba pag-move on na ginagawa ngayon ni Liana? No, hindi niya pwedeng gawin yon. Hindi siya makakapag-move on sa akin ng ganun lamang kabilis. Malakas naman na bulalas niya. Of course she could. Pagkatapos ng lahat ng pasakit na ibinigay mo sa kanya, bakit hindi niya gugustuhin kalimutan ka? Ang tanga mo naman, Christian. Hindi mo pinahalaga ng asawa mo. Akala ko tanga na ako nung mga ginawa ko kay Annie. Mas tanga ka pala sa akin. Ang bait mo pa nun kay Annie, nagbibida-bidahan ka pa. Pero sa sarili mo palang buhay at pag-ibig, wala kang kwenta. Will you please stop trash talking to me? Sinibat naman niya si Clark na matalim na tingin. Yung mga sinasabi mo sa akin, sa palagay mo ba makakatulong yan? Gusto mo lang yata lalo akong panghinaan ng kalooban. Nagbuga naman siya ng hangin. I find that, Senator. Kakausapin ko siya.
Kung sasabihin niyang gusto niyang pakasalan ng anak niya si Liana, ay tututol agad ako. Fine, you do that. Tinapik niya sa balikat ang kapatid. Sorry, Clark. Tinapunan niya ng tingin ang mga basag na ilaw ng sasakyan nito. Babayaran kita. Dapat lang. Sige na, umalis ka na. At baka kung ano pang maisipan mo na namang gawin dito. Matutulog na lang ulit muna ako. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Christian. Tapik sa balikat ang nagpaigtad kay Liana mula sa pagkakayuko niya hawak niyang cellphone. Nakaupo na naman siya sa swing sa likod ng bahay ampunan at nagmumuni-muni. Alam kong nandito ka. Sabihin mo na sa akin kung bakit tulala ka na naman dyan. Tanong ni Dylan sa kanya. Nakaangat ang magkabila nitong kilay at disimuladong napasulyap sa screen ng cellphone niya. Nagkibit naman siya ng balikat. Wala, hindi ko kasi maintindihan si Christian. Panay ang text sa tawag niya sa akin. Natawa na naman ng pagak si Dylan. Hindi nito itinago ang inis sa mukha nito nang marinig ang pangalan ni Christian. Huwag na huwag kang pauuto ulit sa lalaking yan, ha? Natawa naman siya. Ito naman, hindi naman ako inuuto ni Christian. Ako lang talaga ito naghahangad ng isang bagay na hindi naman talaga sa akin. Umingos lang ang lalaki sa kanya. Kahit na, yung panay-text at tawag niya sa'yo, diskumpiyado talaga ako. Muli niyang hinayo ng tingin ang mga mensaheng pinadala ni Christian. Good morning, Liana. Kumain ka na ba? Tulog ka pa rin ba? Bakit hindi mo sinasagot ang text ko sa'yo? Sabi mo magkaibigan naman tayo. Hindi ba? May sakit ka ba? Pwede akong pumunta sa pharmacy ngayon. May gamot ka bang gustong ipabili sa akin? Pwede ba kitang tawagan? At mayroong 34 missed calls. Ano bang nangyayari sa iyo, Christian? Mahina ang boses niyang tanong. Noong nasa puder pa siya ni Christian at araw-araw siyang namamalimos ng atensyon nito. Noon ay hindi nga niya ito makuhang tapunan malang ng tingin. Palagi siya nitong iniignora at dinadaan-daanan lang na parang hangin lang siya. Mabuti pa nga ang mga hangin at kailangan pa nito para mabuhay. Samantalang siya ay tila palamuti lang na hindi nito gusto. Napahigop naman siya ng hangin nang muli na naman dumating ang mga mensahe mula rito. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit mo ba ako ini-ignore? You said we're friends. Kaya pakiusap mag-reply ka naman. Akin na nga yan. Inagaw naman ni Dylan ang cellphone niya at pinower off iyon. Tapos ay ibinalik sa kamay niya. Huwag mo nang bubuksan. Buong araw kang kukulitin niyang si Christian. Tara na sa loob. Hinahanap na tayo ng mga bata. May dala ako mga pagkain at laruan. Tulungan mo akong ibigay sa mga bata. Pagsapit ng uwian ay tinulungan pa siya ni Dylan na iligpit ang mga gamit niya. Sumakay ka na lang sa kotse ko. Ihahatid kita sa bahay mo. Presenta naman ito. Naku, hindi na. Nakakahiya na sa'yo. Ngayon ka pa talaga nahihiya sa akin? Malambing na ginulo nito ang buhok niya. Ang buhok ko. Reklamo naman niya rito. Ate Liana? Napayuko siya sa batang lumapit sa kanya at tumawak sa tela ng palda niya. 5 o 6 na taong gulang pa lang marahil ang batang babae. Bilugan ang mga mata nito na nagkukumislap sa kainusentehan. Lumuhod siya sa harapan nito para magpantay ang level ng mga mukha nila. Lilet, bakit? Dito ka lang, Ate Liana. Cute na cute ang boses nito. Nagsusumamo habang nakatutok sa mga mata nito ang mata niya. Hindi isa sa mga bata sa bahay ampunan si Lilet. Anak ito na matandang gwardya ng bahay ampunan, si Mang Andoy. Pinakabunso si Lilet sa siyam na magkakapatid. Hindi na ito maalagaan ng maayos sa bahay ng asawa ni Mang Andoy, kaya binibitbit na lang palagi dito sa trabaho ang bata. Paano ba yan? Kailangan ko talagang umuwi ng bahay. Nanubig naman ang mga mata ni Lilet. Kinagat nito ang ibabang labi para pigilan ang paghikbi nito. Tila naman kinurot ang puso niya. Gustong-gusto pa man din niyang magkaanak. Kaso ay hindi iyon maibigay sa kanya ni Christian. Ganito na lang. Magpaalam tayo sa tatay mo. Kapag pumayag ang tatay mo, isasama na lang kita sa bahay ko. Okay lang ba yun sa'yo? Nagliwanag naman ang mukha ng bata. Opo, ate. Napangiti siya at napatingala naman siya kay Dylan.
Nakangiti rin sa kanya ang lalaki. At tumango, nais na sabihing tama ang ginagawa niya. Hinanap nga nila si Mang Andoy. Pumayag naman agad ito. Nagpasalamat pa ito dahil may sakit nga daw ang asawa nito at wala talagang mag-aalaga kay Lilet sa bahay ng mga ito. Ayan Lilet, pwede na kitang isama sa bahay ko. Pero gusto mo bang dumaan muna tayo sa mall? Ibibili kita ng ice cream at bagong laruan. Gusto mo ba yon? Opo, opo. Itinaas naman ni Lilet ang maliit nitong kamay at nagpabuhat na sa kanya. Lumawak naman ang pagkakangiti niya at mabilis na binuhat ang bata. Naglakad na sila palabas ng ampunan. Paglabas nila ng gate, ay tumambad agad sa kanila ang matikas na figura ni Christian. Nakasuot pa rin ito ng executive suit. Napalingap naman siya sa paligid. Nanghahaba ang lieg ng mga tao kakalingon kay Christian. Ang problema ay wala itong kangiti-ngiti ngayon sa mga labi nito. Kaya mukha itong arogante. Napatingin ito sa batang nasa bisig niya. Tapos ay umigting ang mga panga nito. Sigurado siyang gumagalaw ang mga iyon. Lumipat naman kay Dylan ang tingin nito. At hindi siya maaring magkamali sa mga katagang sinambit nito na hindi niya narinig. Pero nabasa niya lang base sa paggalaw na mapula nito mga labi. At alam niyang nagmumura ito.